Hallelujah. Kapatid, paglagay po yung ating mensahe. Paliwala ko. At maaaring gawin ng Diyos na lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Ayan. Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon. Purihin ka, sambahin ka Panginoon. Dalangin po namin o Diyos, Lord, hallelujah. Sa hapong ito, Diyos, ang bawat anak mo, Ama, at may kalamdaman, Panginoon, siya kayo, Ama, sa kanya po pananakit, sa kanyang sikmura ang banal. Dalangin ko po ang iyong mga biyaya at pagpapala. Samahan mo kami ngayon, Panginoon, sa amin pong mga gagawin. Samahan mo kami ngayon, Panginoon, lalo na sa pakikinig ng iyong mga salita. At nawa biyaya mo, Panginoon, ay sumagana sa bawat isa sa amin. Purihin ka, sambahin ka. Salamat, 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 Panginoon, sa mga pagpapala mo, Amang Banal. At ang lahat ng papuri, Ama, ay aming binabalik sa iyo in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Mayroon ng puso ng bagyo. Hallelujah. Then tema natin mga kapatid, proclaiming God's grace. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Ang mga nakalaan daw ng mga biyaya ng Diyos sa buhay natin. Naniniwala kayo ron mga kapatid? Na meron talagang mga nakalaan para sa ating bilang mga anak niya. Yes, sinabi niya, because God is a provider God. Hallelujah. He provides all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Meron talaga mga pagpapala. Tuklasin lang natin kasi para sa ating ikakabuti ito. Yun din yung ating samahan ngayon bilang MGCF mga kapatid. Ang layunin nito ay para makamtan talaga natin mga kapatid ko yung full blessings na pinangako ng Panginoon sa kanyang iglesia. Naniniwala ko na meron talaga mga pagpapala ang Panginoon mga kapatid. Hindi naman tayo tinawag ng Panginoon para, sabi ko nga, makaranas mga kapatid ko ng super na kahirapan o sobra-sobrang kahirapan mga kapatid. Pagkos, ang Panginoon ay naglalaan talaga, may nilaan siya mga kapatid, hallelujah, na mga pagpapala na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Ito po yung subject ngayon mga kapatid sa hapong ito, na dapat nating maunawaan ang mga biyaya ng Panginoon at ating itong tinitingnan, mga kapatid. Ano ba talaga ang tunay na biyaya ng ating Diyos sa buhay o yung grasya ng Panginoon na hindi madisgrasya? Kailangan grasya ito, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga nakakaunawa, ito'y biyaya. Sa mga nakakalimot at sa mga hindi nakakaunawa, ito'y mahirap sa kanila, mga kapatid. But kung ating alamin at titingnan, mga kapatid, ito yung mensahe na gustong capture natin sa ating buhay mga kapatid. Kasi nakalaan na ito eh. Kailangan mo lang talagang pitasin, kailangan mo lang talagang buksan, kailangan mo lang talagang kunin mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang Panginoon mga kapatid ko, nangako talaga, masagana talaga ang kanyang biyaya mga kapatid. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin. Kasapatan ito para sa bawat anak niya mga kapatid, ang anumang mga bagay, lalong-lalo na sa paggawa natin ng tama, sa paggawa natin ng mabuti, mga kapatid, sumasagana ito sa buhay natin. Ito rin yung kapangyarihan. This is a powerful promise to us in God's Word concerning His grace towards us. Ito yung pangako ng Panginoon. Ito yung makapangyarihang pangako ng Diyos, mga kapatid. Na ang ibig sabihin nga nito, mga kapatid, hallelujah, na sinasabi niya, mga kapatid ko, no matter what the situation we are going through, hallelujah, no matter what the problem we are dealing with, and no matter what the task we are involved in, God's grace and sufficiency will be there to sustain us and help us in all that we put our hand to do. Yan po yun. So ano man daw mga kapatid ko, ang mga sitwasyong nararanasan natin sa ating buhay, ano man daw mga problema na ating inaayos mga kapatid o dinidil natin sa ating buhay, o ano man daw mga tungkulin o ginagawa natin mga kapatid ko, hallelujah, na involved dito palagi ang biyaya ng ating Panginoon, nakalaan
lagi ito mga kapatid, para tulungan tayo sa kung ano mang gagawin daw ng ating mga kamay. Yun po yung pangako ng Panginoon mga kapatid, yung grasya ng ating Panginoon. Nakalaan palagi yan sa sino man daw nagtitiwala, sa sino man daw ipinagkatiwala, inilagay ang kanyang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. Sabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, and verse 14, hallelujah. Kaya nga anong sabi ni Pablo? Datapot salamat sa Diyos na laging pinapagtagumpay tayo kay Kristo. Hallelujah. Yan. Lagi daw tayong nananagumpay kay Kristo mga kapatid. At sa pamamagitan natin ay pinahayag ang sabyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat tao. Kaya pagka nagtatagumpay ka, na ibabalik mo ang kapurihan sa Panginoon, na ibabalik mo ang pagpupuri sa Panginoon. Dahil tayo raw mga kapatid, kaya sabi ni Pablo, salamat sa Diyos na lagi tayong pinapagtagumpay sa lahat daw ng mga bagay kay Kristo. Amen? Kaya with God all things are possible. Nangyayari yun mga kapatid. Hallelujah. At sa pamamagitan na ito, pinapahayag natin. Dito natin kasi na ipagkakaloob mga kapatid ko, yung pagpapahayag natin sa kabutihan ng ating Panginoon sa sandaling tayo ay nagtatagumpay mga kapatid sa anumang labanan. Kaya nga, hallelujah, bawat isa, hallelujah, mayroon talaga inilaan ng Panginoon na mga biyaya sa kanyang buhay mga kapatid. No matter what, ano man yung naranasan mo, ano man yung problemang dumating sa buhay mo, ano man mga kapatid ko, mga kahilapang naranasan mo sa buhay mga kapatid, ang mahalaga magtiwala ka lang sa Panginoon. Meron na kalaan na mga pagpapala at biyaya ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala daw sa Kanya. Everybody say amen! Amen. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 and verse 12, kaya nga mga minamahal ko, sabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kaya sabi ni Pablo, hindi lamang sa nakikita ko kayo, hindi lamang sa kasama ko kayo sa church, sumusunod kayo, maging wala daw sa harapan niya mga kapatid, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sarili pagkaligtas, na may takot at pahinig. Next, hallelujah. 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Work out your own salvation with fear and trembling. Hindi lamang tayo nagpapanagpo, hindi lamang tayo nagkikita, gumagawa tayo ng tama, mga kapatid ko, nagpipraise the Lord tayo, maging daw sa wala, mga kapatid. Kaya yung utos si Apostol Pablo, yan yung kanyang mga salita, mga kapatid. Wino-work out natin ang salvation natin, mga kapatid ko, na mayroong takot, na mayroong panginig, mga kapatid, sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Ano bang ibig sabihin, mga kapatid ko, ng grace? Hallelujah. Ito ang definition ng salitang grace o biyaya, mga kapatid. The grace of God involves more than the dimension of simply being God's unmerited favor towards us. Biro mo, mga kapatid, hindi matatawarang biyaya o pabor daw ng Diyos, mga kapatid. Yan yun. Ha? Yan yung sinabi niya, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga pabor niya, hindi raw kayang tawaran. Yung mga pagpapala niya, hindi raw kayang tawaran sa bawat isa. Bakit daw, mga kapatid ko, nangyayari yan sa ating mga buhay? O bakit ginagawa ng Diyos yan sa ating buhay, mga kapatid? Hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, ginagawa ito ng Diyos para maging kasabatan sa atin. Para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Para mayroon tayong magiging testimony. Meron tayong may patutuo, mga kapatid, na buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Everybody say amen? Pamaro ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Yung isa, mga kapatid, kaya laging may favor ang Panginoon. Dito tayo nakakapagpatutuo. Nadakil ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi nga, mga kapatid, kapag tayo nagkukulang, ang Diyos hindi nagkukulang. Kapag tayo nagkakamali, ang Diyos nagpapatawad. At ang Diyos ang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi nagkukulang ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Sagana yun, mga kapatid, ang mga pagpapala. Amen po ba, mga kapatid? Kasama pa ng banal na Espiritu Santo. Meron pa Holy Spirit na siya nagpapalakas sa atin, na siya nagtuturo sa atin, mga kapatid. Hallelujah, para ilaan ang mga biyayang ito sa ating mga buhay. Sa panahon ito, mga kapatid, kailangan talaga natin ng pagpapala ng Diyos. Kailangan natin, mga kapatid ko, yung favor ng Diyos. Because without God, we are nothing in the sight of God. Amen? Kailangan natin ngayon sa panahon ito, sa takbo ng mundong ito,
sa takbo ng panahon ito, mga kapatid, hallelujah, may kita natin, mga kapatid, na ang tao wala na magagawa. Wala na siyang masumpungan pa, mga kapatid ko, na tunay na kasiyahan, kundi sa Diyos na lamang, mga kapatid ko. Ang Diyos ang nag-iisang Diyos, hallelujah, na laging mayroong pabor, hallelujah, para sa kanyang mga anak. May lagi nakalaan na biyaya, hallelujah, na inilaan niya, mga kapatid, para sa kanyang mga anak. Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, in times of trials, adversities, dilemma sa buhay natin, mga kapatid, nandyan, nakalaan ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi ko nga, mga kapatid ko, i-work out mo lang talaga. Magsikap ka lang talaga. Pag hindi mo kasi pagsumikapan, mga kapatid, hallelujah, hindi mo rin maangkin, hindi rin ma-release ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid ko. Kung magpapabaya ka, hallelujah, kung tayo raw, mga kapatid ko, lalayo sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi rin natin makapture ang mga pagpapala ng Diyos, kundi hirap, kundi problema lang, mga kapatid, na walang kalutasan, kundi kabigatan lang, na walang kadaanan, mga kapatid ko. Kahirapan lang, kundi, kahirapan lang kung walang kaginawaan, mga kapatid, na mararanasan up to the point, mga kapatid ko, tatapit ka na lang sa patalim. Everybody say amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya may susi, mga kapatid. Merong susi na kailangan, mga kapatid ko, para mabuksan ang mga biyaya ng ating Panginoon. Parang katulad kay Apostle Pedro, nung sinabi ng Panginoon, hallelujah, or Peter, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against the church of God. Hallelujah. Pagkatapos ng kasunod, ito mga susi, Peter, buksan mo, hallelujah, ang kaharian ng Panginoon. May susi ibinigay, mga kapatid. Ganon din sa mga biyaya ng Panginoon. Para mabuksan natin ang pintuan, kailangan natin ng susi. Amen po ba? Para mabuksan ang mga biyaya ng Diyos, mga kapatid, kailangan gumamit tayo ng susi, mga kapatid. Unang susi. Ito. We must come to the throne of God and ask for help. Hallelujah. Yan po yun, mga kapatid. Para may mga ilaan o nakalaan na mga biyaya ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, kailangan daw natin lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon at humingi ng tulong. Hallelujah. Hingi daw tayo ng tulong, mga kapatid. Yung iba, mga kapatid ko, sa iba-iba humingi ng tulong. Number one, na ikaw ay lalapit at humingi ng tulong sa Diyos. Amen. Sa trono at sa biyaya ng Diyos. Hebrew chapter 4, verse 14 and 16, mga kapatid. 14 to 16. Yaman ng tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Unang kailangan, hallelujah, sa buhay natin para mabuksan ang mga pagpapala ng Diyos, ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sa Diyos. Nag-iingat ba tayo? Hello? Yan daw yung unang kailangan, requirement. Meron tayo isang dakilang saserdote. Sino ba ang dakilang saserdote natin? Si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga unang sinabi niya, ingatan natin matibay ang ating pagkakilala sa Diyos. Amen. Na ibig sabihin ng Panginoon dito, hindi masira yung pagkakilala natin sa Diyos. Everybody say amen. Amen. Tuloy. 15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Diyan ka lang muna. Yan. Pahabagin ng Diyos kapag tayo nag-iingat sa ating mga pagkakilala sa Kanya. Amen. Pahabagin siya kung iingatan mo yung relasyon mo sa Kanya. Hindi ka salawahan. Everybody say amen. Amen. Yan yung importante. Mahabag daw siya sa ating mga kahinaan, tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman ng natin, gayon may walang kasalanan. Tuloy. 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makakasumpong ng biyaya upang
mayroon daw tayong pangangailangan. Everybody say praise the Lord. Kaya pag may pangangailangan ka, mayroong tumulong sa'yo. Ano yun, mga kapatid ko? Ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay po natin sa panahon na tayo raw ay may pangangailangan.